dakilang pagmamahal mo. Kaya Panginoon, patuloy ikaw yung Diyos na laging gumabay sa kanila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Lord God, ganun din Panginoon, ingatan mo yung buong pamilya ng bawat isa. At sa mga kasama namin ngayong Panginoon, dalangin namin Lord na sa mga testimony na aming narinig, maging kalakasan po ito ng bawat isa, at sa mga susunod na pagkakataon kami naman po yung maghahayag ng iyong kabutihan. At dalangin namin patuloy, ikaw yung Diyos na kumatag po Panginoon sa lahat ng aming mga nananalangin ngayon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Yes. Pinagkakatiit na po namin lahat ng bagay sa iyo Panginoon. Lahat ng mga magaganda Panginoon ay pangyayari mo sa buhay ng bawat isa. Yung mga panalangin namin pagkaloob mo ito ng mabilisan in Jesus name. Salamat Ama sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, purihin po yung ating Diyos. At sa oras po ito, babalik ko muna po ang ating gawain sa ating senior pastor, tayo Pastor Alex po. Amen, amen. Praise God. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga Dawn Watchers. At salamat sa mga nag-testimony. Talagang pag narinig natin yung testimony ay nagbibigay ito sa atin ng kagalakan. At talaga ang Diyos natin ay tumutugon sa ating mga panalangin. At sa umaga pong ito, tayo po ay gaganap ng ating ika-6 na taon at 76 na madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Dawn Watch Prayer. Basan po ng Prayer of Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated. At salamat dahil sa gamit po natin ngayon ang platform ng Zoom, meron na po tayo 19 na mga kamanggagawa na nag-join sa madaling araw na ito. And we are still praying na marami pa ang makahabol at makapakinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos. At salamat din po sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang puso na maibahagi natin sa mas marami pa ang paghahayag ng salita ng Diyos, hindi lang po sa atin na narito ngayon sa platform ng Zoom, dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media, kaya naka-Facebook live streaming na po tayo ngayon. Amen. Naka-FB live na po tayo. Salamat sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Roser Nesuelo, kasama kay Pastor Glory doon sa kanilang kapahintulutan. At salamat din sa mga naka-join na sa Facebook Live. Amen. Ang ating mga kamanggagawang OFW from Canada, from UAE, naka-join na po sila sa umagang ito. Salamat po sa inyong pag-join at marami pa ang makakapakinig ng salita ng Diyos kung may babahagi po natin ito sa mas marami pamamagitan ng pag-share po natin. Then advise them na mag-comment sila para malaman natin kung sino yung mga hindi mga tiga-POF na kamanggagawa. Amen? Sa araw pong ito, May 23 na po, 2026, palapit na ng palapit na yung ating big event by June 21. Amen. Gagalapin natin yan sa Subic Sports Complex, no? Sa SBMA, sa Subic, Zambales. Amen. At kasama natin lagi sa panalangin na i-provide ni Lord ang lahat ng ating mga pangailangan. Amen. Magbigay man o hindi, thank you pa rin tayo. Ang topic po natin ngayon ay living a life that honors God. Yun naman talaga ang ginagawa natin sa umagang ito. Bakit tayo gumigising, we want to honor God. Gusto natin bigyan ng parangal, papuri ang ating Diyos. At ang tema na sasagutin natin ay how can we live a life that truly honors God. At ang gagamitin po na tigapagayag ng salita ng Diyos ang aking anak biologically at salamat dahil nalalakaran niya ang panuntunan ng ating Diyos at dalangin ko na makita niya pa marami pa mga bagay na ipagaganap ng Diyos sa kanya. Ito yung anak ko, grade 5 pa lang, elementary grade pa lang, nagsabi na Dad, gusto ko magpastor. Amen? At ngayon, ito na siya, mapapakinggan na po natin. Walang iba kundi si Pastor Matthew Vincent Nasuelo. Anak, it's your turn. Good morning po. Good morning po sa bata. Sa topic po natin ngayong Hindi marinig, umagang- mahina. Mahina sound mo. Hello po. Mahina. Volume mo na. Wait lang po, ayusin ko lang po. Hello po. Rinig po? Mahina pa rin.
Praise God. Ayan po. Sige, Rinig pwede po. na. Lakasan mo na lang boses mo. Mahina pa rin eh. Ayan. So, ang topic po natin ngayong umaga po ay living a life that honors God. Amen. Sabi na po ni Pastor Alex. Ng ating teksto na babasahin sa umagang ito ay nakasulat sa Romans chapter 12 verse 1 to 3. Ulitin ko po, Romans chapter 12 verse 1 to 3. Pamumuhay Kristiyano. Sabi po dito sa verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip Yes. upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Last verse, dahil sa kasaganahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po sa mandaling manalangin. Lord God, maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming pong salamat, Lord God, sa pribileyo na makapaghayag ulit ng iyong banal na salita ngayong umaga. Hihingi po kami ng tawad, Lord God, sa aming mga kasalanan, Lord, kung naging intentional man po kami o hindi, Lord God. Hihingi po kami ng tawad, patuloy pakalinisin niyo po ang puso ng bawat isa upang maging kalugod-lugod kami sa iyong banal na salita. Lord God, itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Umaamin ako, Lord God, wala po akong kayang gawin kung wala ang pagsama mo. Marami pong salamat, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ulitin ko po, no? Ang ating topic ay living a life that honors God. So, madalas nating naririnig sa mga tao na mapagmahal o nagmamahal ang katagang na handa akong mamatay para sa pamilya ko. Naririnig niyo po ba ako? Okay na, okay na. Handa Lumakas. akong ibigay ang buhay ko para sa mahal ko. Kung iisipin natin, parang napakalalim at napakatindi ng pagmamahal kapag narinig natin iyon. Dahil ipinapakita nito na handa kang magsakripisyo para sa mga taong mahal mo. At totoo naman, walang masama sa ganong klase ng pagmamahal. Napakaganda ng pusong handang magsakripisyo para sa iyong asawa, para sa iyong anak, para sa iyong magulang, sa iyong pamilya. Pero minsan, mas mahirap na, wait lang po, mag-join ako, baka mahina po eh. Mag-join ako sa cellphone. Cellphone na lang gamitin kong mic. Ayan, minsan, mas madaling magsabi ng, mamamatay ako para sa iyo. Kaysa mabuhay araw-araw ng may responsibilidad. Minsan mahirap yung mayroon pang mas mahirap eh. Handa ka bang mamatay? Ano ang mas mahirap na tanong? Handa ka bang mabuhay para sa kanila? Amen? Handa ka bang alagaan ang sarili mo para hindi ka agad mawala sa piling nila? Handa ka bang umiwas sa bisyo, matutong magpahinga, matutong mag-exercise, kumain ng tama, o matutong disiplinahin ng iyong sarili dahil may mga taong umaasa sa iyo? Minsan madaling sabihin na mamamatay ako para sa iyo kaysa mabuhay araw-araw na may responsibilidad at disiplina. Mas madaling maging emosyonal sa salita. Amen po. At dito pumapasok yung binasa natin sa Romans 12 verse 1. Sabi, present your bodies a living sacrifice. Pansinin natin, hindi sinabi ni Apostol Pablo na maging dead sacrifice tayo.
Sabi niya, living. Ibig sabihin, ang totoong pagsamba sa Diyos ay hindi lang tungkol sa handa kang mamamatay para sa Kanya. Ito ay tungkol sa paano ka nabubuhay araw-araw para sa Kanya. Amen? Amen? Naririnig na po? Yan, mas malakas na ngayon. Hello? Mas malakas na ngayon. Yes po, malakas na po, Pastor. Ating tema, how can we live a life that truly honors God? May echo lang. So, ang ating point 1, nakasulat sa verse 1, live with purpose, not just emotion. So, sabi, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ang inyong sarili bilang isang handog ng nabuhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ulitin ko ang ating point 1, live with purpose, not just emotion. Napakalalim ng verse na ito po. Hindi lang niya pinag-uusapan dito ang tungkol sa kamatayan o sakripisyo sa isang sandali lang. Ang pinag-uusapan dito ay isang buong buhay na iniaalay ng Diyos, inaalay sa Diyos araw-araw. At dito natin makikita na minsan, mas mahirap ang mabuhay ng tama kaysa mamatay ng minsanan. Dito din natin makikita na minsan, mas mahirap mabuhay ng dahil minsan po, ang mabuhay para sa Diyos sa araw-araw ay ito po ay isang pagpili. Araw-araw mong lalabanan ang tukso, araw-araw mong lalabanan ang katamaran, ang iyong bisyo, ang iyong pride, at ang iyong selfishness. Araw-araw mong pipiliin maging mabuting asawa, araw-araw mong pipiliin maging mabuting magulang, mabuting anak, at mabuting lingkod ng Diyos. Kaya madalas nating naririnig yung linyang, handa akong mamatay para sa pamilya ko. Pero kung ito ang itatanong sa atin, handa ka bang mabuhay ng maayos para sa pamilya mo? Handa ka bang mag-exercise? Handa ka bang alagaan ang katawan mo para hindi sila agad mawalan ng ama? Hindi sila agad mawalan ng ina o ng anak? Handa ka bang umiwas sa mga bagay na sisira sa iyong kalusugan? Handa ka bang magtrabaho ng marangal at maging present sa kanila? Dahil ang totoo, maraming tao ang handang mamatay para sa mahal nila, pero kakaunti ang handang mabuhay ng disiplinado para sa kanilang pamilya. At dito natin mas maintindihan yung example dahil ang ating example dito ay si Jesus. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Oo, namatay si Jesus para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas sa kasalanan. Ginawa niya ang kanyang purpose na natubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pero tandaan po natin, hindi doon nagtapos ang kwento. Bakit? Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Bakit? Dahil ang kanyang resurrection ang naging pundasyon ng ating faith. Kung nanatiling patay ang ating Jesus, walang pag-asa ang mga tao. Ngunit dahil siya ay nabuhay, nagkaroon tayo ng pag-asa, pananampalataya at tayo ay naborn again. Kaya ang mensahe na ito ay hindi lang para mamatay ka sa mahal mo. Ang mas malalim na message ay mabuhay ka ng may purpose para sa kanila. Dahil may mga taong nangangailangan ng presensya mo. May mga taong nangangailangan ng gabay mo, ng pagmamahal mo. At syempre, ng testimony mo. May mga anak na nangangailangan ng magulang na present. Hindi lang basta provider. May mga asawa na nangangailangan ng partner na malusog ang isip at katawan. May mga tao na nangangailangan na makita si Kristo sa paraan ng pamumuhay mo. Dito po papasok ang sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians 1:21. Sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Napakaganda po ng verse na ito. Hindi sinabi ni Pablo na gusto lang niyang mamatay para makasama na ang ating Kristo. Ang sabi niya, habang siya ay nabubuhay, ang buhay niya ay para kay Kristo. Ibig sabihin, may purpose ang kanyang paghinga, may purpose ang kanyang paggalaw, at may purpose ang kanyang pamumuhay. At bilang Kristiyano, yun din po ang dapat nating matutunan. Ang buhay natin ay hindi lang dapat umiikot sa sarili natin. Nabubuhay tayo para sa Diyos at para maging pagpapala sa iba. Amen po.
Sa atin naman pong point 2, paano natin magagamit ang ating buhay para ma-honor ang God. Pangalawa, discipline your life as God's steward. Nakasulat ito sa verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So, paano ba natin nire-respeto ang ating sarili? Paano ba natin alagaan ang ating sarili? Siyempre, dapat lagi kang presentable, tama? Pag tayo lalabas, dapat mabango ka, maganda. Amen? Laging maayos ang pananamit. In short, dapat maganda ang imahe natin sa iba. Love yourself, sabi niya eh. Kaya dapat confident ka. Hindi mo dapat kinakahiya kung anong meron ka. Tama, ganun tayo kung paano natin mahalin ang ating sarili. Walang tinatago, walang dungis. Amen? Pero alam niyo ba na ang tinuturo sa verse na ito, sa verse 2, lagi nating tatandaan na ang greatest form ng self-respect, ulitin ko po, ang greatest form ng self-respect ay discipline. Bakit? Dahil ang disiplinadong tao ay marunong magsabi ng no sa mga bagay na sisira sa kanya. At yes naman sa mga bagay na makakapagpabuti sa kanya. So kapag mahal mo ang sarili mo sa tamang paraan, alagaan mo ito. Hindi mo hahayaang kontrolin ka ng bisyo, hindi ka hahayaang kontrolin ka ng iyong katamaran, ng galit, hindi mo hahayaang kontrolin ka ng mga maling desisyon. Sabi sa English version ng ating binasa sa verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, hindi dapat basta-basta sumasabay ang Kristiyano sa takbo ng mundo. Kung ano ang uso, yun agad. Kung ano ang masarap, doon agad. Kung ano ang madali, nandoon ka. Hindi, ang buhay Kristiyano ay merong disiplina, merong control, merong boundaries. Maraming tao ang nasisira, hindi dahil kulang sila sa talento, kundi dahil kulang sila sa disiplina. May mga magagaling, pero tamad. Merong mga gifted, pero walang control sa emosyon. May mga matatalino, pero hindi marunong mag-ingat sa katawan at isip. Kaya kahit gaano kagaling, kung wala kang discipline, unti-unti mo ring sinisira ang sarili mo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta pinababayaan. Pag disiplinado ka sa iyong pagkain, disiplinado ka sa pagtulog, sa pagtatrabaho, sa pananalita, amen, hindi lang sarili mo ang natutulungan mo. Pati pamilya mo nabibiyayaan dahil mas nagiging maayos kang tao, mas nagiging present ka, amen, mas nagiging stable ka emotionally at spiritually, kasama na rin physically. Minsan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong pamilya ay hindi lang pera. Ano pa? Ano pa mas mahal yung bagay na mamibigay mo sa pamilya mo bukod sa pera? Ano yon? Isang maayos at disiplinadong buhay. Amen. Makita ka ng mga anak mo na nag-eehersisyo, magiging inspiration ka nila. Amen. Ikaw ang gagayahin nila. Tandaan natin, kahit si Jesus, namuhay siya ng may discipline. Hindi siya kontrolado ng kanyang emosyon o pressure ng mga tao. May mga oras na meron siyang oras para manalangin. Meron siyang oras para magpahinga. Meron siyang oras ng pagtuturo. May oras ng pagmi-ministry. Kaya kung gusto nating maging mabuting steward ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin, kailangan nating matutong disiplinahin ang ating sarili. Dahil ang discipline, hindi ito punishment. Ito ay protection at preparasyon para sa purpose ng Diyos sa atin. So, yun po ang ating pangalawang puntos. Para naman po sa ating pangatlo, be a living testimony of God's transformation. Paano natin ma-honor ang God sa pamamagitan ng buhay natin? Siyempre, dapat maging living testimony tayo. Kapag ang isang tao ay totoong nababago ng Diyos, hindi lang siya ang naaapektuhan, pati ang mga nasa paligid niya. Ang transformed life ay nagiging testimony. Amen? Sabi sa Romans 12 verse 2, dapat tayong mabago sa pamamagitan ng renewing of the mind.
Ibig sabihin, hindi sapat na Kristiyano ka lang. Kailangan merong pagbabago. May pagbabago sa iyong isip, may pagbabago sa iyong mga priorities at sa paraan ng pamumuhay. Maraming tao ang hindi nagbabasa ng Bible. Ulitin ko ha, maraming tao ang hindi nagbabasa ng Bible. Pero ang binabasa nila, buhay mo. Amen? Hindi sila nagbabasa ng Bible, pero ang binabasa nila, buhay mo. Nakikita nila kung paano ka magsalita. Alam nilang laman ka ng simbahan. Nakikita nila kung paano ka magalit, kung paano ka magmahal, kung paano ka humarap sa mga problema. Kaya napakahalaga ng testimony. Dahil minsan, ang unang paraan para makilala ng ibang tao si Jesus ay sa pamamagitan ng nakikita nilang pagbabago sa buhay mo. Kapag nakita ng pamilya mo, mas naging mapagmahal ka, mas naging pasensyoso ka, mas naging responsable ka, o mas naging disiplinado ka, doon nila makikita na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi perfect, pero transformed. Amen? At iyon ang tunay na Christianity. Hindi lang magandang salita, kundi change life. Nakikita rin natin ito sa Matthew chapter 5 verse 16. Sabi ni Jesus, let your light so shine before men. Ibig sabihin, may responsibilidad kang maging ilaw sa iba. Hindi para magpasikat, kundi para makita nila ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Kaya habang nabubuhay tayo, hindi lang sa sarili natin ang iniisip natin. Amen? Nabubuhay tayo bilang testimony ng biyaya ng Diyos. Kapag ang buhay mo ay naging inspirasyon na, ang buhay mo ay naging encouragement o naging halimbawa sa iba, doon mo masasabing naging mabuting steward ka ng buhay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Amen? So sa ating conclusion, kung gusto nating mabuhay ng tunay na nagbibigay honor sa ating God, sa ating Diyos, una, mabuhay tayo ng may purpose, hindi lang emosyon. Pangalawa, disiplinahin natin ang ating sarili bilang mabuting steward. Pangatlo, hayaan nating mabago tayo ng Diyos upang maging testimony sa iba. Yun lamang po, sa Diyos po ang papuri, tayo po yung mukot ng alam. Lord God, maraming pong salamat sa umagang ito. Salamat po Lord God sa iyong banal na presensya na aming nadamang at sa iyong banal na salita na aming napakinggan. Nawa Lord God, manatili ito sa aming mga puso, magsilbing gabay ito Lord God sa amin sa araw-araw naming pamumuhay. Tulungan niyo po kami Lord God, talikuran namin ang mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo. Tulungan mo po kami na mamuhay bilang mabuting testimony ng iyong kabutihan. Ingatan niyo po ang bawat pamilya, bawat trabaho, pag-aaral, kalusugan ng bawat isa na narito. Maraming po salamat sa iyong walang sawang pagmamahal at biyaya. Sa po namin tinataas, sa mataas na papuri, pasasalamat, pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat, Pastor Matthew, sa napaka-inam salita ng Diyos. Okay? Bagamat napakaikli, pero naniniwala tayo ay naunawaan natin ang nais pabatid ng Diyos sa atin ngayon. Kung paano tayo mamumuhay ng buhay na tunay na nagbibigay karangalan sa Diyos. Nakakapagbigay ba tayo ng karangalan sa Diyos sa pamumuhay natin ito? Kasi karamihan ngayon, tao ay maraming gustong ma-achieve sa buhay eh. Gusto magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng bahay, magandang pamilya, matagumpay na buhay. Pero sa atin bilang mga mananampalataya, ang pinakamalagang tanong ay itong pinag-aaralan natin ngayon. Paano nga ba tayo mamumuhay ng buhay na tunay na nagbibigay karangalan sa Diyos? At una, idinin na sa atin ngayon, offer your life as a living sacrifice. Hindi madali, pero kailangan natin ganapin. Bakit? Dahil maraming tao ngayon, para bagang ayaw magsakripisyo, may nadaan ng natumba, ayaw maabala, nilalagpasan na lang, ayaw isakripisyo yung pagtulong. Okay? Napakahalaga itong living sacrifice na ito. Marami tayong mga bagay na dapat ganapin, pero nang dahil sa ayaw natin magsakripisyo o ayaw natin maabala o ayaw natin magkulang o mawalan, kaya minsan ang hirap magsakripisyo. Pero salamat, ang gusto ng Diyos sa atin ay i-offer natin ang ating buhay. Okay?
Ang buhay na ito na biyaya din ni Lord sa atin ay nagbibigay ito ng karangalan sa Diyos kung isusuko natin sa Kanya. Okay? Sa Old Testament nga, ang pag-aalay nila sa altar. Pero ngayon, hindi na natin ginaganap yun. Yung magpapatay tayo ng hayop, tama po ba? At hihingi tayo ng tawad sa harapan ni Lord, yung sakripisyo. Pero hindi na ngayon. Ang gusto ng Diyos ay ang offer natin ay ang ating buhay. Offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable. Ibig sabihin nun, suko natin lahat sa Kanya. Suko natin ang ating plano, ibigay natin ang ating oras, gamitin natin ang ating mga talento. Mamuhay tayo ng may kabanalan ayon sa Kanyang kalooban. Hindi lang tuwing Sunday lang tayo para sa Diyos. Tapos yung Monday hanggang Saturday ay back to normal. Ano yung back to normal? Balik ulit sa takbo ng sanlibutan? Hindi po. Dapat pati Monday hanggang Saturday ay para kay Lord pa rin. Tama po ba? Yung tanong sa ating sarili, paano natin ginagamit ang buhay natin para sa Diyos ay dapat malinaw po yun. Lagi mabigyan natin ang kalwalhatian ng Diyos sa ating katawan. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 6:20. Nakita naman natin yung kwento ni Abraham at ni Isaac, kung paano ihandog ni Abraham ang kanyang kaisa-isa at tagal niyang hinintay. For 25 years, sabi ni God, sige, i-offer mo ang anak mo sa akin. Okay. Madali ba yun? Pero kahit mahirap, ay nakita natin yung pagsunod ni Abraham. Okay. Pinakita niya na ang totoong pagsambas ay surrender at obedience sa Diyos. Dapat matutunan natin yan. Okay. Hindi natin pwedeng sabihin lahat ng sa atin. Lahat ng sa atin ay biyaya ng Diyos. At magamit ito for His glory. Wala tayo talaga pwedeng angkinin sa buhay na ito. Tama po ba? Kaya ang gusto ni Lord, ang buhay natin ay siyang maging living sacrifice. The best offering po yan kay Lord. Amen? At ang sabi sa atin, sa pangalawang puntos ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos, paano tayo mamumuhay ng buhay na tunay na nagbibigay karangalan, honors God. Sabi niya sa atin, let God transform your mind. Bakit tinaya? Kasi kapag tayo magbabago ng isip natin, iba gugustuhin natin. Kaya nga sabi niya, huwag na tayo umayon sa takbo na sa libutang ito. Magbago na tayo ng isip. Okay? Bakit? Sinasabi ni God sa atin yun. Okay. Huwag tayo makiayon. Kasi ang gusto kasi ng tao, yung ano sinasabi ng marami, hindi yung sinasabi ng ating Diyos. Tama? Para mamuhay tayo na may honor kay God, ay dapat magbago na tayo ng ating isip. Hindi na isip na makamundo. Ano ba yung isip na makamundo? Kasi ang mundo ay nagtuturo sa atin ng pride, selfishness, lust, greediness, no? Pero ano pa tinuturo ng Diyos sa atin na gusto niyang dapat mabago? Okay? Magkaroon tayo ng humility, magkaroon tayo ng love, purity, faith sa Kanya. Okay? Kapag kapatid binago tayo ng salita ng Diyos, tiyak ako, magiging tama lahat ng desisyon natin. Wala tayong pagsisisihan na mali. Okay? Itong ginagawa natin ngayon, hindi mali ito. Ginagawa natin ito paglapit natin sa Diyos. Okay? Lumalim tayo. Okay? Iwasan na natin yung paggawa ng kasalanan. Okay? Kaya na sinabi ng ating preacher, no? Matutunan natin sundin yung kalooban ng Diyos. Ano ba laman madalas ng iyong puso at isip? Ano ba pinupuno mo dyan? Mga bagay ba sa sanlibutan o mga salita ng Diyos? Tayo mamimili niyan. Tandaan niyo po, ang gusto ng panulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, no? Chapter 4, verse 8. Sabi niya, isipin ninyo ang mga bagay na totoo, marangal, at malinis. Okay. Saan natin makukuha yan? Sa salita ng Diyos. Hindi sa sanlibutan ito. Dahil puno-puno ng kasinungalingan, sabihin, mga nangyayaring totoo, AI lang yan. Amen.
Ginagawa nilang artificial intelligence yung bagay. Parang hindi ako yan. Mga ganon. Pero tandaan natin, ang Biblia kailanman ang siyang magdadala sa atin sa katotohanan. At ang Biblia din nagsabi, mismo ang ating Panginoong Yesus, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya kapatid, huwag tayong makipag-compromise sa mundong punong-puno ng compromise. Okay? Isang halimbawa na may bibigay natin dyan, yung kay Prophet Daniel. Tama po ba? Bagamat yung kultura niya ay yung kultura ng kanyang napuntahan ay talagang puno-puno ng compromise, pero mas pinili niya ang lumuhod, manalangin sa Diyos. Kahit na pinagbabawal pa yan. Okay? Bakit? Kasi ginagawa natin for God's Lord. Ikaw kapatid, pinipili mo rin ba yung nais ng Diyos o yung sistema ng mundong ito? Kaya tayo magde-decide niyan. Okay? Pero sabi nga, hayaan natin ang Diyos ang siyang magbago ng ating pag-iisip. Pero piliin natin na yung kalooban niya ang siyang masunod, hindi yung gusto natin. At yung panghuli na itinuro sa atin ngayon, paano tayo mamumuhay ng buhay na tunay at nagbibigay karangalan sa Diyos. Idiniin sa atin, sabi ng ating preacher, walk in humility and depend on God. Lumakad tayo na may kababaan loob at lagi sa Diyos lamang umaasa. Kaya sabi sa atin huwag ninyong isipin ang inyong sarili ng higit kaysa sa nararapat. Okay. Ang buhay na nagbibigay honor sa Diyos, tandaan natin ito, ay may kababaan ng loob. Minsan ang pride talaga sumisira talaga yan sa relasyon natin sa Diyos at sa tao, sa ating kapwa. Pero humility nagpapakita ito sa atin ng lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Ano ba ibig sabihin ng humility? Sinabi natin humility, marunong kang tumanggap ng pagkakamali o marunong kang tumanggap ng correction. Pag ng pagkakamali, mag-correct na lang. Amen? Hindi mayabang, siyempre, marunong maglingkod. Hindi, kung marunong talagang naglilingkod ay no question asked kung ano sinasabi ni God. That's it. Okay? No further explanation. Obey first before you complain, sabi sa military. Ka na magtanong, makita mo muna yung gagawin ni Lord. Yan yung faith na meron tayo Kahit na maraming kulang, pero hindi natin tinitignan yung kulang. Ang tinitignan natin, sapat ang Diyos sa lahat ng pangailangan natin. Tama po ba? God will supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Kaya, umasa lagi tayo sa Diyos. Yan ang gusto niya Maging totally dependent tayo. Tama po ba? Yung parang bagang kahit kayang-kaya mo nang gawin, hingi mo pa rin ng gabay at tulong sa Diyos. Kahit magaling ka na mag-drive, kahit nasabihin mong champion ka na sa pagdadrive, professional ka na sa pagdadrive, araw-araw mo nang ginagawa, still, humingi pa rin umasa pa rin tayo sa Diyos sa pag-iingat niya. Ikaw nga, magaling ka nga, nag-iingat ka nga, pero yung makasabay mo sa kalsada, magaling ba, nag-iingat ba? Baka hindi mo akalain, sa galing mo, binangga ka. Walang magaling sa kalsada, kundi dapat lagi may dasal tayo habang tayo nagmamaneho. Tama po ba? Ganun din sa buhay natin ito. Walang magaling sa atin. Ang lahat na meron sa atin ay biyaya ni Lord. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, nais ang Diyos, umasa tayo sa Kanya. Sabi nga ng preacher natin, pinapatulad tayo sa bata Talagang ang bata sino ba sa mga bata o sa mga elementary grade na magsasabi na mamulot muna ako ng mangangalakal muna ako para meron tayong maulam mamayang panangalian. Walang ganun. Walang ganun. Natales kung talaga nabuhay talaga sa ganung kalakaran. Kasi may mga tao talaga lumaki talaga sa hirap. Bata pala talagang kailangan iobliga na ang katawan na maghanap buhay. Tama po. Pero yung mga typical na kabataan sa panahon ngayon, ang hawak cellphone Ang liit-liit pala nga na, ang liit-liit, 3 taon, nagse-cellphone na. Marunong na mag-operate, alam niya puntahan yung mga games. Naiintindihan yung ibig kong sabihin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Sa Diyos pa talaga tayo umaasa o sa sarili natin lakas.
sarili natin talino, sarili natin kakayahan. Pag doon ka umasa, kapatid, ako na magsasabi sa'yo, mabibigo ka. Okay? Dahil lakas, talino, meron tayo, may hangganan. Pero kung sa Diyos natin iasa lahat yan, asahan mo, mananagumpay ka. Dahil natin yung mga kapatid ko sa Panginoon. Okay? Lagi, yung pagpapakumbaba ay maraming binigay na halimbawa. Pag humility kasi, madalas natin narinig yan na halimbawa, yung paghuhugas ng paa ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo. Hindi talaga matatawaran yung halimbawa na yun. Bakit? Sabihin mo, ikaw ang Panginoon, ikaw ang tigapagturo, pero nagawa mo pa na hugasan ng paa ng yung mga disipulo. Ginawa ng ating Panginoong Yesus yan. Kahit siya'y Panginoon, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Para saan? For what? Pinapakita lang sa atin ngayon na ang tunay na greatness ay nasa humility at service. Pakita mo sa gawa. Okay. Kaya salamat, anak, Pastor Matthew, sa pahayagan ng salita ng Diyos. Kailangan talaga isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Amen. Punuin natin ang ating isip ng salita ng Diyos. Kasi yun lang talaga magpapabago sa atin eh. Let God transform your mind. Mangyayari lang yan kapag ang laman ng puso natin, ang ating isip, ay salita ng Diyos. At yung panghuling idiniyon sa atin, mamuhay ng may kababaan at pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang buhay na nagbibigay honor sa Diyos, hindi man tayo perfecto, pero marunong tayong sumuko. We know how to surrender our life to at tunay tayo nararanasan natin. Lahat naman tayo binago dahil wala tayo sa Don Juan na to, kundi talaga tayo binago ng Diyos. Hindi natin kayang pahalagaan pananalangin sa madaling araw kaysa sa maghapon ka nagtrabaho. Huwag mo akong tanungin mo mga OFW na anong oras na sa kanila. Hating gabi na, alas 12 na ng hating gabi, pero kasama pa rin, gigising pa ng alas 4, alas 5 ng madaling araw yung mga yan, tama. Pero wala pa silang tulog. Kasi sa work nila, bawal silang matulog, tama po ba? Pero kasama natin sila. Yan yung nabago. Yan yung na-transform. Ayan yung may kababaan ng loob. Kaya araw-araw, tanungin natin ang ating sarili. Ask God, Panginoon, ang buhay ko ba ay nagbibigay karangalan sa iyo? Sige, para karangalan lang para sa sarili mo. Para ba sa iyo o para sa Diyos? Okay, it's about time, tanungin natin. Itong ginagawa ba natin ito, parangal ba ito sa tao o parangal ito sa Diyos? Honor ba ito sa tao o honor ba ito sa Diyos? Kay God. Hindi madali. Okay, iba nga, nagtatanong ba? Lagi kayo nagpupuyat. Lagi daw tayo nagpupuyat. Since may mandate natin, tama po ba? Ano yung sabi sa atin? Di ba kayo makapagpuyat kahit isang sandali lang, isang oras man lang? Meron eh. Very specific eh. Kaya itong ginagawa natin ito ay kalooban ni Lord ito. Nakapagbigay tayo ng honor sa Kanya. Kaya maraming salamat, anak, Pastor Matthew Vincent Nasuelo, ang aking pangalawang anak. Palapakan natin ang Diyos sa kanyang buhay. At ibinabalik ko na po sa ating MC ang gawain, Pastor Rubian, siyang maaga rin naka-join ngayon. Hallelujah. Nak,